Uy, kumusta sa'yo? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang medyo partikular na pagtingin sa mundo. Isang pananaw kung saan yung konsepto ng Diyos, parang hindi lang siya basta isinasantabi. Parang nawawalan na ng mismong saysay. Yung term nga sa sources natin, unintelligible daw ang Diyos. Sige, himayin natin to. Yung gusto nating mangyari, maintindihan natin paano ba nabubuo tong ganitong pag-iisip, lalo na ngayon, saka ano ba yung mga epekto nito sa buhay-buhay. Ito'y para sa iyo na gustong makuha yung buo dagad pero malalim pa rin. Oo. At ang fascinating dito, hindi to yung simpleng ayaw lang sa Diyos, 'di ba? Yung typical atheism, mas malalim pa. Kasi isa siyang buong sistema, isang framework kung saan yung mismong ideya ng Diyos parang hindi na talaga kasya. Hindi na relevant. Bago mo pa itanong, wala na siyang lugar. Naisip ko nga yung metaphor ng deep sea diver. Nakakulong sa sariling mundo, sariling pressure, hiwalay sa liwanag. Hindi na niya halos namamalayan yung mas malawak na katotohanan sa labas. O kaya yung sinasabi ni Charles Taylor na buffered self. Parang may shield, ganun, sarado sa transcendence. Oo, interesting yung buffered self. At kung titingnan nga natin yung pinanggalingan nito, based sa mga material natin, may malaking shift daw talaga. Mula sa dating tingin na sacred cosmos, lahat konektado sa banal, papunta sa isang closed system. Dito raw pumasok yung enlightenment, yung scientism, yung pagtitiwala lang sa science. Ang naging resulta, isang mundo na parang sapat na sa sarili niya. Hermetically sealed, kumbaga, hindi na kailangan ng Diyos. Parang self-contained na. Exactly. At dito na nagiging medyo interesting kasi may mga real-world effects ito. Nababanggit nga, pwedeng masira yung relasyon dahil sa pakiramdam na, walang saysay ang lahat, nihilism. O kaya naman, lumabnaw yung moralidad kasi kung lahat relative, ano pang basehan, di ba? Yung paghanap ng purpose, minsan nauuwi na lang sa mga numero, sa spreadsheets, imbes na sa mas malalim na calling. Pero ito yung theological irony, 'di ba? Kung titingnan natin sa mas malawak na picture, yung parang katahimikan o absence ng Diyos sa framework na to, hindi naman necessarily ibig sabihin na wala siya talaga. Kasi sabi nga sa Psalm 139, saan ka ba pupunta na wala siya? At sa Romans 1 din, 'di ba? Kahit pa sabihing di siya kilala yung kanyang divine nature, makita pa rin daw sa creation. Kaya lang may tendency tayong isuppress yung truth. Okay. So parang nandyan pa rin pero tinatabunan. Oo, parang ganon. Kaya yung presensya niya kahit hindi directly kinikilala, lumalabas pa rin daw. Pero bilang mga alingaw-ngaw na lang siguro. Nararamdaman mo to sa pagkabalisa, sa paghahanap ng di mo alam kung ano, sa paghamamo sa ganda, o kahit sa galit mo sa injustice. Mga sign pa rin daw yun, kahit na divert na, mga nalipat na senyales. At dahil nga dyan, nagiging challenge talaga yung mga tradisyonal na paraan ng pag-reach out, yung preach and pray model. Sinasabi sa sources natin, mas kailangan daw ngayon yung authenticity, pagiging totoo. Mas effective daw yung kwento ng buhay mo, yung lived witness. Kasi parang hindi na masyadong tumatalab yung argumento lang o slogan. Ang kailangan daw, maging living questions tayo o kaya signs. Signs? Paano yun? Yung parang sa pamumuhay mo mismo na ipapakita mong may something more. Hindi ka lang nagbibigay ng sagot, pinapakita mo. Kaya crucial daw yung integrity, yung panalangin para sa iba, intercession, at yung presensya mo mismo, yung incarnational presence, yung andyan ka. Tama, gets ko. At dito rin siguro pumapasok yung idea ng mga bitak o cracks dun sa closed system. Kasi may mga bagay na parang hindi niya ma-explain fully. Una, yung gutom natin sa kahulugan, 'di ba? Yung hunger for meaning. Bakit meron yan kung material lang lahat? Pangalawa, yung moral dissonance. Bakit tayo umaakto na parang may tama't mali talaga? Like nagagalit sa injustice, kahit sinasabi ng framework na relative lang ang lahat. Oo nga no, parang may conflict dun. Exactly. Tapos pangatlo, yung pagkaantig natin sa ganda,
yung ache of beauty. Parang hindi lang siya basta evolutionary thing para mag-survive. Sinasabi ng sources, hindi to mga pagkukulang ng framework, kundi mga posibleng openings, mga siwang. Dito raw pwedeng kumikilos pa rin yung espiritu kahit sa lugar na parang walang Diyos. Ito yung divine confrontation through reality. So, ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng to? Para sa'yo, itong no God framework, malakas to, influential, maaling nagsasaranga ng isip sa Diyos. Pero hindi pala siya totally silyado. May mga alingaw-ngaw. Sa uhaw natin for meaning, sa konsyensya natin, sa paghanga sa ganda na hindi kayang patahimikin. At ang pagtugon daw dito, hindi lang sa salita o argumento, kundi sa presensya, sa integridad, sa panalangin. Isang buhay na nagpapatotoo. At ito siguro yung iiwan nating palaisipan sa iyo, Sa loob mismo nitong framework na parang walang Diyos, hindi kaya na yung mismong mga bagay na hirap siyang ipaliwanag, yung paghanap natin ng kahulugan, yung pagpapahalaga sa ganda, yung paggamuhi sa kawalang katarungan, ay sila mismong bakas, mga pirma ng Diyos na sinusubukan niyang isantabi. Ano kayang pwedeng magbago sa tingin mo sa mundo kung susubukan mong pakinggan yung mga alingaw-ngaw na yan? Bilang mga pahiwatig, siguro, parang yung sinasabi sa John 1.5, ang ilaw ay nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nagapi ng kadiliman.